dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa. Hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung makakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magandang gabi. Welcome to another episode of Radio Migrante on CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Tonight, we're going to be discussing the issues of working women and their role in global socio-political and economic affairs. We've got an excellent guest. Our guest is Nitz Gonzaga. She is the vice chairperson for Women's Affairs of Kilusang Maya Uno, or KMU. Which is a labor center in the Philippines. It's an independent labor center promoting genuine militant and anti-imperialist trade unionism. She started on the staff of the Federation of NAFLU, and she was jailed during the martial law period. We'll be speaking to her in the interview segment at around 9:15. But I guess first let's chat a bit. It's International Women's Day today. Yesterday there was the march here, no? Were you guys there? I was there. Oop, there. I forgot to hit your microphone. Go ahead. Yeah. Hello, I was there. How was it? This is Sarah, by the way. Oh, yeah. Okay, yeah. We have Sarah. We have Sarah over here. And we have Connie in here as well. Hello. Hi. Hello to Rhea as well. Hi, Rhea. Hi, Rhea. So, kamusta yung march kahapon? Oh, magaling. It was really an excellent march. Everybody was out, even though it was a bit cold, but we're all there chanting our hearts out. That's definitely. And it's actually a sad anniversary. It's a sad and a proud anniversary. It's Juana Tejada's 6th year death anniversary. She passed away on International Women's Day 2009. Connie, you were part of that campaign. Maybe you can talk a little bit about what happened. Who Juana Tejada was. Yeah. Before I do that, Alex, gusto ko lang batiin ang lahat ng mga tagapakinig sa Radyo Migrante dito sa Canada, sa US, at sa iba pang dako ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat, at sa Pilipinas, magandang umaga. Alex, you mentioned about Juana Tejada. Totoo na yesterday was the 6th death year ng anniversary ni Juana. Juana Tejada was a former live-in caregiver who applied for permanent residency in 2006 until 2008. We fought for that application kasi she was denied 3 times because of her medical situation at the time. Yeah, because it used to be that you had to pass a medical checkup before you came to Canada, and then after you finished your time at the LCP, diba? Yeah, what happens is in order for your application for permanent residency, basically graduating from the live-in caregiver program, you have to go through a very tedious medical process. At doon nila sasabihin yung medical inadmissibility mo. But Alex, you know what? Ang laki-laki ng contribution ni Juana Tejada at ng kampanya sa kanya. Kasi because of that experience and because of her yung faithfulness at saka yung fire niya doon sa i-fight yung right to be here, right to become a permanent resident,
nagkaroon ng change sa Immigration and Refugee Protection Act, lalo na doon sa mag-a-apply ng permanent residency from the Live-in Caregiver Program. Ngayon, hindi na obligado ang lahat ng mga caregivers na mag-go through ng second medical examination. So, yes, happy anniversary again to Juana Tejada and happy International Women's Day. Happy International We're going to Women's be Day. talking more about this with our guest, Nitz Gonzaga, in just a few minutes. But first, let's talk a little bit about the news. So here, I want to start with the news here at York University, because as our listeners from outside of Toronto may or may not be aware, CHRY is housed at York University. And the teachers' assistants, graduate assistants, and contract faculty have been on strike. It'll be entering the second week starting tomorrow. And it's basically a strike against precarious labor in the academic sector and for wage security in the face of rising tuition, amongst other issues. So I'm going to start with a solidarity statement from Anak Bayan Toronto for or on behalf of the striking teachers, assistants, and contract faculty. So it reads, "We from Anak Bayan Toronto, a comprehensive youth organization, as part of the Philippine National Democratic Movement, supports the ongoing strike of teachers' assistants and contract professors at various universities here in Toronto, and particularly here at York University. We express our solidarity and join you, the teaching assistants, sessional instructors, and research assistants, in the picket lines for this important struggle. We are in solidarity with you. We understand that we understand that the boundless exploitation, precariousness of contract work, and especially the commercialization of education is the result of neoliberal austerity here in Ontario and in Canada. We at Anak Bayan Toronto believe that the access to higher education is our right and not a privilege. What TAs and contract faculty are experiencing in Toronto are very similar to the experiences happening in the Philippine education system. Elementary, high school, college, and university teachers have long been fighting for their right for a decent living. They echo the same call as you do here in Canada. Salary increases, benefits, and job protection, which in the Philippine context they don't have, and so they have to leave the country and their families in order to support them. Latest numbers have shown that there are now 5,000 plus Filipinos leaving the country every day. They leave to find work elsewhere as a result of the country's labor export policy, a policy where the country's exports are basically people in exchange for remittances to keep the economy afloat. Many of these overseas Filipino workers are teachers and educators who find themselves in dirty, dangerous, and demeaning jobs where they become disposable workers. The bargaining saga may continue under the climate of uncertainty, and it will take more of our vigilance and collective struggle against the peddling of education as profitable business instead of a social service. We deserve more than this, and we say, as we say in the Philippine language, makibaka, wag matakot." Indigenous Peoples Alliance renews call to oust Aquino. The Katipunan ng Katutubong Mamayanang Pilipinas, Katribo, joined the growing calls to oust President Aquino for bringing on calamities, crisis, and overall worse conditions for the Filipino people and the indigenous peoples. The renewed call for Aquino's ouster was the unified cry by some 100 indigenous peoples leaders and representatives from 10 regions who were at Katribo's 4th National Congress held in Quezon City from March 3rd to 5th. At least 29 ethno-linguistic groups belonging to 13 regional groups were represented. At the closing of its Congress, Katribo cited 7 grounds for Aquino's ouster. 1. Aquino's bellicosity in the handling of the Manila hostage crisis, Zamboanga siege, and the Sabah crisis. Criminal negligence of victims of disasters such as typhoons Pablo, Yolanda, and the earthquake in central Visayas. Third, corruption in the Disbursement Acceleration Program, or DAP, and pork barrel. Fourth, subservience to the U.S. government by its signing of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA. Fifth, lack of genuine agrarian reform program and the national industrialization as exposed in the Coanco-owned Hacienda Luisita. Sixth, injustice and continuing violations of human rights, including 50 indigenous peoples who were victims of extrajudicial killings. And seventh, the recent Mama Sapano fiasco. He
Aquino does not recognize and respect the indigenous people's rights to their land and self-determination, and he turns a blind eye to the killings of indigenous peoples and the grave human rights violations committed against them by agents of the state, said Pia Macleing Malayaw, Katribo Secretary General. Humorito Guaynon, chair of the Kalumbay Regional Lumad Organization, said that up to 1,000 Banuaons from different villages in Agusan del Sur recently forcibly evacuated to Balit village in San Luis, in Mindanao. The Lumads were evading massive military operations, suspected to be clearing the area for the entry of mining companies. Malayaw also cited Aquino's Executive Order 79, which strengthened the Mining Act of 1995, which allows big foreign mining companies to despoil tribal ancestral lands. Malayaw also said Aquino's Public-Private Partnership, or PPP, a policy of privatization, also sold out ancestral lands to private businesses for ecotourism projects, plantations, economic zones, and energy projects. The council is to be composed of leaders of progressive groups and civil society who participate in the broad ouster movement. All right. Karapatan calls for the release of women political prisoners. Karapatan and other organizations staged a picket protest in front of the Justice Department in preparation for International Women's Day. Cristina Palabay, Secretary General of the Human Rights Advocacy Group, charged the Aquino government of having no respect for women. She added that among 491 political prisoners, 43 were women who faced criminal trumped-up charges. Palabay called upon the Department of Justice to dismiss their cases and immediately release them. She specifically asked that two of them, Andrea Rosal and Miradel Torres, who are jailed in Taguig City Jail, should be released. Rosal and Torres are mothers who were pregnant during their arrest. Rosal gave birth to a girl only to lose her 2 days after. Rosal blamed the dire conditions at Camp Bagong Diwa, which contributed to her poor health during pregnancy. Torres had to fight to keep her son after birth and nurse him in jail. Palabay also noted that women peace consultants of the National Democratic Front of the Philippines, Wilma Austria Tiamzon and Loida Magpatok, are also incarcerated. She argued that these women, while exercising their right to take part in political affairs, are thrown into jail because they are unjustly seen as threat to the B.S. Aquino government. On the other hand, as Palabay pointed out, that the 224 victims of extrajudicial killings under the B.S. Aquino government, 18 were women and 3 girls who were raped. None of these cases were solved in court, and nor were any of the perpetrators imprisoned. She cited the killing of Cristina Jose, a leader of typhoon survivors, and herself a survivor of Typhoon Pablo, which hit the country in 2012. She also condemned the killing of many young girls in communities struggling for land. Palabay called these crimes unforgivable and concluded, "We will therefore stand with the rest of the women and the Filipino nation on March 8th to call for B.S. Aquino's resignation." So we have on the line, I think, in just a couple seconds, Kanitz Gonzaga from Kilusang Mayo Uno. I think it's good. Pong guest ngayong gabi, sabi nga po ni Alex, ay si Kanitz Gonzaga. Siya ang Vice Chairperson for Women's Affairs ng Kilusang Mayo Uno, Labor Center sa Pilipinas. At siya din po ay dating staff, or she started as staff ng Federation ng NAFLU, and she was a former political prisoner during the martial years. Kanitz, magandang gabi po sa iyo at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang umaga po. Oo, dito. Umaga po dito. Kanitz, natatandaan niyo po ako si Connie. You were here sa Canada nung 2010 for the International Women's Alliance, right? Oo. Sige, oo. Yeah. Kumusta po? Mabuti naman. Mabuti. Kanitz, medyo late kami dito sa Canada ng one day. Could you tell us ano ang ginawa niyo yesterday in celebration of the International Women's Day? Yes. Ay, napakasigla. Napakasigla ng ating pakikibaka kahapon. Nagsimula umaga pa.
umaga pa dahil sumama kami sa marcha ng widows of SAF 44. From Krame to Quezon City to one of the school there. Canis, ano po ang relevance ng International Women's Day sa pakikibaka ng mga kababaihang manggagawa diyan sa Pilipinas at sa buong mundo? Talagang ang mga kababaeng manggagawa ay dapat maging militante at makibaka ngayon. Dahil, alam nyo, halos na kumukonti na ang aming bilang. Dahil, unang-una, yung napakaraming sarahan ng pagawaan na nandoon yung kababaihan. Nandun din yung contractualization. Nandun din yung pagbuwag sa mga union. Hello? Yeah. Tita Nits. Yung sa introduction nyo po, nasabi na nabilanggo po kayo. Bakit po nangyari ito? Usapin din po ba ang anti-worker policy, trade union repression? Ano po yung story ng pagka... Oo. Yeah. Alam niyo, noong panahon na yon, 1972, wala pa. Hindi pa ako masyadong aktivista. Hindi pa ako masyadong mulat. Pero ako'y office secretary ni Cabert Olalia and Calando, Attorney Rolando Olalia. So, akala nila dahil mga aktivista yung aking mga pinagdilingkuran, akala nila pati ako. Tsaka, ang gusto nila, maging squealer ako Squealer. Yung bang mag-turn turtle ako sa takot ko siguro. Kung matatakot ako sa pagkuha nila sa akin, ay marami kung sasabihin against those two Olalias. Ang martial law ay September 21. September 23 ako kinuha. Biro mo, bilis under surveillance na pala ako. Alam nila kung saan ako dumadaan. Alam nila ang bahay ko. Talagang kukuhanin ako dahil baka matakot ako, magsalita ako ng against Kayla Cabert. Kanits, hindi ho ba kayo natakot? Kasi one of the things na gustong mangyari ng military o ng gobyerno ay takutin yung mga progresibo at aktivista, di ba? So, sa sinasabi nyo nga po, at the time, hindi pa kayo masyadong aktibo, parang, eto, yung karanasan nyo ho ba ay nag-ano sa inyo to be more active? Kasi, oo, nakuha ko yung tanong mo. Kung sa takot, bakit hindi? Para namang pag sinabi ko hindi ako natakot. Pero firm ang aking resolve na hindi naman masasamang tao sila. Tsaka na alam mo si Cabert Olalia, piniprepare kami noon pa. Pinag-uusapan ng martial law, pinag-uusapan. Siguro ando na yung mga kaalaman sa akin, hindi lang ako formal na aktivista pa. Pero mas na firm up na ako'y mag full time noon after ng pagka-release ko. Oo. Tapos ilang dekada na since martial law, ano po nakita niyo na mga changes for working women dyan sa Pilipinas? May changes ba? Paano? Pasama. Pasama. Noon, napakadami naming union na malalaki na maraming kababaihan. Alam mo, yung GATT-WTO, yung World Trade Organization na yan, panahon pa ni Gloria, nung siya ang Secretary of DTI, ay pinasok niya sa GATT-WTO. Nadurog ang aming mga union. Napakadaming union na may kababaihan. NAFLU lang noon, napakadami. Na doon sa South, dito sa North, napakadami. Ngayon, nadurog ng unti-unti. Yung maliliit. Natalo sila doon sa malalaking mga kumpanya. Yeah. Kanits, kumusta ang kalagayan ng mga manggagawang kababaihan sa Cavite Export Processing Zone? Kasi ang alam ko, dyan sa
200 hectares na lugar it's employing about 90 to 100,000 workers, and 70% of the workers are women. Kumusta po ang kalagayan nila dyan? Sa Cavite, mga enklabo, no? Mga enclaves sila. Oo, ang hirap pasukin dyan. Ang hirap pasukin. Pero through Father Joe, kilala mo si Father Joe? Opo. Yeah. Oo, through Father Joe, binuo yung WAC, Workers Alliance of Cavite. Nakapasok sila religiously, nakapagbuo sila ng mga union, pero banatan din, wasakan din, maski na medyo hindi sila nagpapakita ng militancy na militant sila. Nandiyan talaga mga kababaihan, pero ang hirap silang ma-unionize pa. Kaya ang ginagawa ay talagang solid organizing. Sa bahay mo sila pupuntahan. Hindi mo sila mapuntahan doon sa pabrika. So far, sa ngayon, ay active naman ang WAC tsaka Workers Alliance of Cavite. Meron pa isa pa Ano ba yung isa pa? Yung Solidarity Workers of Cavite. Yes, dalawa yun na slow but sure na nag-organize yan. Ang gusto kong ibalita, itong sa LISP, Light Industries Science Park 1, nandyan yung dating Philips Semiconductors, na ngayon ay NXP na. Hello? Na 90% dyan ay babaeng mga manggagawa sa electronics, no? Nung nakaraang before May, collective bargaining agreement sila. Medyo gustong durugin. Gustong durugin ng management na US based na ang union. Gusto nila durugin na kasi isa ito sa pinakamatagal nating union sa ilalim pa ng NAFLO yan noon. Ngayon, tinanggal in the course ng kanilang conferences. Siyempre, ang tigas-tigas ng management, ang kunat-kunat niya, yung mga dapat ay official holiday na dati ay pumapasok ang mga manggagawa, hindi sila pumapasok pangunahin na yung mga pangunahing pinuno hanggang sa board, no? Yung mga active. Hindi sila pumapasok hanggang May 1st, hanggang April, mahal araw. Chinyard sila ng illegal strike. Nagkaroon ng maapat na beses na confrontation. Yung bakod ng EPSA, EPSA ba tawag doon? PESA. PESA. Yung bakod ng PESA, ano ibig sabihin ng PESA? Yung enklabo. Oo, yung bakod, isinasara yan, maski anong sarang gawin nila, na talagang nabubuksan ng mga manggagawa. Yun ang gagaling sa loob, paglabas ng 2:00, sasalubungin kami naman galing sa labas, sasalubong sa kanila, ang ganda ng bakbakan. Talagang tumapang yung mga kababaihan dyan. 4 na beses yan, ang tatapang nila. Dati kasi, itong mga kababaihan ng Philips o NXP ay masasabi nating parang pampered. Parang pabrika bahay lang sila. Nung panahon na yon, talagang tumapang sila. Yan ang masasabi natin. Mas pwede ko po matanong kung magkano po yung mga sahod nila, tapos ano yung mga demanda ng union nila? Average. Yun nga kasi itong Philips o NXP ay malaki na ang sahod ng mga manggagawa. Pero tuloy-tuloy ang collective bargaining agreement, di ba? Siyempre, mataas na ang kanilang sahod. Kaya siguro, nabibigatan na ang management. Gusto niyang tumubo ng mas marami, no? Kaya dudurugin na niya ang union. Gusto na niyang durugin ang union. Nagkamali siya. Doon siya nagkamali na doon na ipakita na yung talagang tunay, palaban at makabayang unionismo ay marunong lumaban para sa kanilang karapatan.
Yeah. Yun. Alex, may alam ako ng konti dyan. Kasi among the workers, di ba Kanit, sa mga yung workers electronics ay considered pampered at saka kasi mas mataas ang sahod nila kesa dun sa mga garment workers. At saka dahil gadgets yung ginagawa nila, ang kanilang working environment ay mas maayos kumpara doon sa workers. Hindi rin. Iba kalagayan sa Philips o NXP, doon napakaganda. Dahil nakapasok ako doon noon. Hanggang ngayon naman din, pero doon lang sa labas ng working area. Pero meron tayong isang union ngayon, yung SMT. Don't ask me kung ano ibig sabihin ng SMT. Electronic, NXP, hindi ko rin alam SMT, Japanese company. Yan din sa LISP 2, Light Industry Science Park number 2, ay hindi maganda ang kalagayan nila compared with NXP. Yeah. Oo. Yeah. Alam mo, Kanits, ang kalagayan po ng ng mga manggagawa, lalo na ng mga kababaihan, ay dito sa Canada ay may similarities din sa kalagayan dyan sa Pilipinas o sa third world, kasi nga yung struggle ng manggagawang kababaihan ay worldwide pagdating doon sa paghahangad ng equal protection, yung sahod. At gusto ko ring sabihin na ang gobyerno din ng Canada ay doon sa pag-oppress ng mga manggagawa. Kasi nga kung yung WAC po ay matagal naming pinupondohan yan sa Kairos noon at supported ng supposedly ng Canadian government, but they stopped yung funding kasi nga kasama yan dun sa oppression ng yung state oppression sa mga kababaihan, lalo na sa mga kababaihang manggagawa. Oo. Pero alam mo ba, ang nasa pakiramdam namin dito sa Pilipinas, mas maganda ang kalagayan ng mga women workers diyan, syempre. That is a first world country, di ba? Dito naman a third world country, kaya oppressed talaga kami. Pero sa sinasabi mo na yan, it is eye opener sa amin. Na ganoon din pala ang kalagayan diyan. Kasi po, Kanits, alam mo, ang gusto nila, lalo na yung mga kababaihan sa katulad sa Pilipinas, ang gusto nila ay umalis sa mga pabrika at lumabas ng bansa at magtrabaho bilang migrant workers. Kasi mas double, triple yung oppression nila. Oo. Talagang ang kapitalismo, talagang salot, talagang salot, kasalot-salutan. Kanits, may question po ako kung ano po yung masasabi nyo sa overall complicated pa rin yung kalagayan ng mga workers talaga, na women workers, when it comes to sa condition nila na I think mostly pa rin contractual, diba? Yeah. Yan nga ang gusto kong sa mga nakikinig, paabot sa nakikinig. Alam ba ninyo, dito sa Pilipinas, tingin ka sa kaliwa, SM, tingin sa kanan ka, tingin ka doon, puro SM. Every andyan ng SM, napakalaki, di ba? Pinakamayaman sa Pilipinas, si Henry C. Pero mga manggagawa niya, talagang yan ay mga kontraktual. Pero kung titignan mo sila, hindi sila mukhang hirap. Kasi ang gaganda nila, mga bata sila, ang sasariwa nila, ang gaganda nila. Naka-full make-up pa. Di ba? Pero behind that, yung make-up, kailangan maubos nila agad. Patatambak sa mukha nila para bibili ulit sila sa SM. Yung kanilang uniform, yung kanilang uniform na dating libre nung araw dahil SM ang local natin, di ba? Yung uniform nila, binabayaran nila at napakarami pang mga pagbawas sa kanilang sahod. Tapos, every 5 months, palit-palit pa. Why? Bakit ganon? Ang sinasabi natin, dahil ayaw nila nung mas aabot na ng 25 pataas dahil ang kababaihan by that time, nag-iisip na ng kanyang kalagayan. Iniisip na niya, ba't ganito palagi ang trabaho ko? Ba't ganito ang sahod ko? Kaya bang mabuhay ang pamilya ko dito? Makakapagbayad ba ako ng renta sa bahay, kuryente, tubig?
ibig sabihin, nagmamature na siya. Kaya, pag nakausap namin sila, makukuha na namin sila ma-unionize. Nakukuha nyo? Yeah. Kaya ang gusto nila yung fresh, palagi fresh na from school, na walang iniisip kundi mag-outing, tawag doon, happy-happy. Pagkatapos ibigay yung share ng sahod sa pamilya, sa nanay, yung share niya, sige, happy-happy na. Wala pang iniisip na future. Yan ang mga biktima ni Henry C. Yan ang dapat palaging tatalakayin at yan ang pinagbibigyan ngayon ni Noy. Talagang wala man lang paalala na, Henry C, ang yaman-yaman mo na. Magbigay ka na ng tamang regular na trabaho, sobra ka na. Wala tayong naririnig na ganyan. Kanits, nakaduktong dito sa sinasabi mo, meron akong isang kaibigan na andyan sa Pilipinas na yun, balikbayan. At ang mga pictures niya sa Facebook, nakikita ko, happy na happy siya. Sinasabi niya, look, the Philippines is improving. Malalaki na itong mga mall. Pumapasok siya dito sa SNR kasi parang Costco daw. Ang sabi niya sa akin, the Philippines is improving. Anong sagot mo sa kanya? Paano mako-convince itong mga tao na ganito na actually hindi nag-i-improve ang Philippines? Kung titignan mo sa harapan, talagang pag nakita mo, mag-improving, Pero sino yun? Yan, just the 2% of the Filipinos. How about sabihin na natin 90% na nasa bukid, na nasa pagawaan, nasa urban poor, nasaan siya? At alam mo ba, sige, from experience, pag nakikipagkwentuhan ako sa mga taga-NXP o Philips, ayan, mataas na ang sahod niyan. Alam mo, Kanit, malaki utang namin. Utang kami sa SS, utang kami sa Pag-ibig. Balot din sila sa utang. Ang ganda na ng sahod nila. Why? Because yung pinalaki sa atin, yung pinamihasa tayo, namihasa na sanay ang Pilipino, na anong tawag doon, yung malling, yung dyan, hindi mo naman kailangan na-entice ka na mamili, nakamihas na. Kaya pagkasahod, punta sa malls, uubusin ng pera. Di ba? Yan yung mga maskin sa mahihirap, nandiyan sa malls yan. Pero yan ay skin deep lang yan. Ang katunayan, makita mo, pumunta ka doon sa mga depressed area. Pumunta ka doon sa mga maliliit na pagawaan. Excuse me, pwede akong magbalita Yung meron kaming bagong union ngayon, yung Long Hong. Ang trabaho nila ay plastic. Yung mga kinukuhang plastic na tinatapon, binupulot yan, dinadala sa junk shop. Yan ang binibili ng kanilang pabrika. Tapos, tineturn into second-hand mga batya, mga balde, di ba? Kukuhanin niya yan. Ang nagtatrabaho dyan, 200-something na mga manggagawa. Yan lang yan sa Valenzuela. Alam mo ba, 12 hours ang trabaho nila. Ang kanilang sahod, maliit pa sa minimum. At ang minimum, paalala mo ulit sa amin, magkano yun? Alin? Ang minimum. Dito sa National Capital Region is 446. Ayun, ang pinakamalaki. Tapos i-step out ka lang sa Metro Manila, pababa na ng pababa yan hanggang Mindanao. Yun. So, 300 something lang a day ang kanilang sahod. Sabi sa akin, Kanit, pag makita mo kami sa loob ng pabrika, para kaming mga tawag doon, yung napakadumi nila. Napakadumi, mapanganib pa yun, di ba? Second hand yan, mga may sakit na yung nakakahawak niyan, di ba? Walang proteksyon, kasi wala silang union. 12 hours sa trabaho. Isipin mo yan. Nandiyan lang sa tabi ng Maynila. Kanits, kahit naman yung example pong binigay nyo ay isa lang yan dun sa mga company na hindi naman talaga nagpa-follow dun sa minimum wage. Yeah, yun nga. Yun sabi natin, bakit hindi ayan, anong ginagawa ni Department of Labor? Di ba? Trabaho nila yun na makita na talagang sumusunod ang mga kapitalista. Ngayon, yung Long Hong na yan, naka-strike yan ngayon. Naka-strike sila ngayon. Maano din po, marami po kaming nababalitaan din dito galing sa Mindanao, yung mga striking workers din ng foreign companies, especially yung ngayon nagka-camp sila
from Franklin Baker na desiccated coconut Oo. workers. Lalo 3 months na sila po hindi dyan. binayaran tapos in out of work na sila. Oo. Lalo na po dyan talaga sa malayo sa central government. Lalong malakas ang oppression dyan. Dahil hindi ba siya nakikita kaagad yan. At dyan nagkukuta ang mga foreign capitalists dyan talaga sa mga malalayo. Yeah. Like Dole Philippines. Kanets, gusto ko nga ikabit itong yung sitwasyon ng mga kababaihang manggagawa at yung struggles nila doon sa national struggle ngayon to oust President Noynoy Aquino. Balita po dito sa amin yung formation ng alliance para i-oust si Aquino, tapos kasama po diyan ang Gabriela, ang KMU. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konti pang elaboration doon sa alyansa na yan, at bakit tumitindi at lumalakas ang panawagan na umalis na si Aquino sa posisyon as presidente kasi hindi siya epektibo? Oo. Sa ating mga mulat, sa ating mga mulat, pag-upo pa lang ni Aquino, alam natin hindi magsisilbi yan sa atin. Di ba? Hindi yan magsisilbi sa mamamayan, doon sa naghihirap na mamamayan. At it rings true sa lahat ng kilos niya. Maganda siya magsalita. Kasi yung tinatawag na soundbite, mahusay yung soundbite niya. Pero sa katotohanan, para siyang langis na hindi makapag-blend sa tubig. Talagang hindi yung kanyang tawag doon, Panginoong may lupa sila. Yung class origin. Panginoong may lupa sila. At siya pa yung para bang palagi nakataas ang ilong, palaging naka-ismid sa aming mahihirap. Di ba? Yeah. Tapos, hindi, wala na kaming blinders Kami sa bagong alyansa makabayan na nandyan yung TU, nandyan ang PESA, nandyan lahat ng mga sektor na mulat. Wala na kaming blinders. Maliwanag na sa amin kung sino siya. Day one, alam na namin na ano ang gagawin niya. Hindi na kami mamimislead pa. Ngayon, as a manggagawa, yung sa TPMU, alam niyo yung TPMU? Tunay Palaban at Makabayang Union, yung Kilusang Mayuno na kinabibilangan natin, ay alam natin lahat yan. Binababa natin yan hanggang doon sa baba. Ang kaya lang dito, ang inaaruga, ini-spoiled ng gobyerno at ng mga management, yung dalawang union. Yung dalawang union ay hindi ko masabi kung naunawaan nila yan. Pero ang resign movement ay buhat, hindi bago pa nga magmamasapano Bago pagmamasapano, nag-re-resign na tayo dahil nga yung mga kapalpakan niya. Ang daming kapalpakan na nakikita natin kapaykan niya. No. So, umiikot ngayon yan. At yan ang pinapainit natin. At sana pati sa ibang bansa tumambol yan. Diba? Talagang panahon na yung nakita natin ang kataksilan niyang si Noynoy sinungaling pa na talbahe pa. Ano pa masasabi na? Baka ako makulong ulit Handa ako makulong Talaga nakakasuka yung pangulo na yan. Talagang hiwalay na hiwalay siya sa masa. Yun lang action niya na kinukop-kop niya si Alan Purisima dahil kaibigan niya nung araw na formative years niya na bilang nagbibinata, di ba? Na kay Cory pa. Nako, magkukwento ko yung Aquino Fountain na yan. Sige po. Last question na po kasi unfortunately matatapos na po yung featured interview. Last message lang po. Meron po ba kayong gustong ipaabot sa mga kababaihan dito sa Canada, mga Filipinong kababaihan, especially na po yung mga migranteng Filipino dito? Opo. Alam po ninyo, yung mga manggagawa dito na napipilitang tinatanggal sa trabaho na kaya pa naman, lalo na yung kababaihan, anong kasasadlakan nila? Siguro domestic helpers, mga ganyan ang kanilang trabaho sa abroad. Kapit patalim po yan. Kasi mahal mo ang pamilya mo.
Tapos ang Pilipino pa naman na they stick together. 'Di ba? Para bang clanis tayo pag natira dito, tabi-tabi tayo. Tapos bigla kang lalayo, pupunta ka doon sa ibang bansa. So sacrifice 'yan. So sa gitna ng sakripisyo na 'yan, wala nakikita tayo na mga ginagawang aksyon ng gobyerno para bawasan 'yan. Sa halip tinutulak pampalabas ng bansa. Dahil yung dollar na lang maibigay na trabaho dito sa Pilipinas, di ba? Kaya ang panawagan ko po sa inyong mga manggagawa, lalo na po sa kababaihan, alam po ninyo mga kababaihang manggagawa, effective po tayo kapag tayo naging madaldal. Pag tayo yung pagtataray natin, idilagay natin sa tamang linya, di ba mga kasama? Yung tamang linya natin, yung pagtataray natin, kasi nasa atin nararamdaman natin yan Yung araw-araw, trabaho sa bahay, trabaho sa paggawa, trabaho sa bahay, trabaho sa nasa atin talaga yung paghihirap, di ba? Kaya pag nagsalita ka, pero ililinya mo lang, ay malaking makakahawa, makakaakit sa mga mamamayan. Kaya po ang panawagan po namin mga manggagawang kababayan sa Pilipinas, isama natin ang ating tinig sa pagpapalayas dito sa Pangulo na to, na wala naman pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Pag sinabi natin sambayan Pilipino, yung naghihirap na Pilipino, hindi yung mayayaman. They can take care of themselves. Maraming salamat po. Oo. Okay ba? Thank you po. Maraming salamat. Umaga po. Salamat po. At gusto kong i-echo yung panawagan ni Kanitz na sa mga kababaihang Pilipino na nandito sa Canada, dapat tayong makilahok sa lahat ng protesta at eto ngayon yung pagpapatalsik sa Pangulong Aquino kasi hindi siya epektibo at hindi niya inuuna yung karapatan at kagalingan natin. Yan po. Thank you po uli kay Kanitz Gonzaga. She's the Vice Chairperson for Kilusang Mayo 1. Sa mga tagapakinig ng Radyo Migrante, katatapos lang po nating makapanayam si Kanitz Gonzaga ng Kilusang Mayo 1. Siya po ang Vice Chairperson for Women's Affairs of Kilusang Mayo 1. Mula po sa pakikipagkapanayam natin sa kanya, ibinalita niya sa atin ang kalagayan ng mga kababaihang manggagawa sa Pilipinas ngayon. At ang panawagan niya na makilahok tayo sa lahat ng pagkilos ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino ay napapalubog sa isang sistemang pinaiiral ng gobyerno. Isang sistema ng pagpapahirap, kasakiman, karahasan at panunupil. 2 dekada at kalahati na mula ang mga trabaho sa Pilipinas ay naging panay na kontraktual, di permanente at mababa ang sahod. Samantala, ang presyo ng pagkain, serbisyong panglipunan at iba pang pangangailangan ay pumapaimbulog at hindi na maabot ng karaniwang tao. Pinapalala nito ng privatisasyon ng mga serbisyong dating tinutustusan ng pamahalaan na ngayon ang mamamayan ang pinapagbayad. Ganun din katagal, 25 taon ang mga naunsyaming pangako ng reforma sa lupa. Mula sa CARP ni Cory Aquino ay hinabaan at ginawa ng CARPer ni Pinoy Aquino at pareho namang hungkag. 95% pa ng 900 milyon na ektarya ang di pa napapamahagi sa mga nagugutom ng magsasaka. Ang pork barrel naman at ang PDAP na unconstitutional na nga ay pinagpapasaan pa rin ng mga nasa kapangyarihan. Ang korupsyon ay kasuklam-suklam na, ngunit gawain pa rin nila habang ang karamihan ay naghihirap. Meron pang EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, at nariyan na parati ang mga sandatahang hukbo ng mga Amerikano. Wala nang tunay na kasarinlan ang ating bayan. Dumadagsa nga po ang ating mga kababaihang manggagawa at tayo ngang mga migrante sa mga bayang tulad ng Canada para magkaroon ng itutusto sa ating mga pamilya. Ngunit wala naman tayong proteksyon at direktang tulong mula sa mga kinakatawa ng pamahalaan kapag meron tayong problema.
Dahil sa mga to, tumatawag ang kababaihang manggagawa ng radikal na pagbabago. Resign Aquino ang panawagan nila at mabuo ang isang transition council. Maraming salamat po kay Ate Connie. We're gonna play now the Pulso ng Migrante. Interviews ito po galing sa International Women's Day rally yesterday dito sa Toronto. Ang Women's Day kasi ay isang napakahalagang event, no? Sa history natin. Ito ay ang pag-commemorate sa mga struggles ng mga kababaihan noong unang-unang panahon pa para sila ay magkaroon ng equality of rights. Na hindi lang it means the equality of rights against men, but ito ay to have a fair, yung fair justice na dapat ibigay din sa kanila. Ang pagtitipong ganito ay napakahalagang ma-involve ang bawat kababaihan. Hindi lang para sa hinaing ng kababaihan, kundi lahat ng mga trabahadores or workers, lalong-lalo na sa usapin ng sahod. Isa pa ay ang violence against women. Mahalagang iparinig sa ating mga mamamayan at saka sa pamahalaan na kailangan protektahan ang rights ng women. Maraming naaabuso, hindi lang sa ating bansa sa Pilipinas o sa indigenous groups, kundi ng buong mundo. Pinakamahalaga ring ipaabot, the women's call for justice is not only for women, or it's not only for women's rights, but it's all for the workers' rights and for all people who are really seeking justice in our society. This is really important for us women, not only Filipinos but all nationalities per se, na kailangan maging aware sila sa nangyayari sa kapaligiran. They should be informed, they should get involved, na ang kababaihan marami ring nagiging karanasan na hindi maganda. Napakasakit pakinggan ito, no, na nangyayari ko sa kababaihan. Ito na ho ang panahon, mga kasama naming kababaihan, na mag-join po kayo sa mga events, sa mga activities, lalo na ng International Women's Day. Every year po ito ginagawa. Marami po kayo matututunan. Kailangan po ma-empower kayo, ma-inform kayo kung ano po inyong karapatan, kung ano yung rights nyo bilang kababaihan dito sa Canada, at ano ang dapat nyo ipaglaban. Sulong kababaihan, sumulong at lumaban. Dapat maging pantay-pantay lang ang magiging pananaw ng kung babae ka man o lalaki ka man. Irespeto ang mga kababaihan kung ano man ang magiging pwede nating ilahad o kung ano man ang pwede nating maging idea or suggestions, right? Equality. Tapos na yung culture o yung practice na ang mga babae cannot vote, ang mga babae sa bahay lang, ang mga babae mag-aalaga lang ng mga anak. No, that meron pa rin. Pero these days, medyo nag-improve na ng malaki yun. Kasi we do the same as men. Palagi kong sinasabi, maski nung nasa Pilipinas pa ako, na yung pagkakaisa talaga ng kababaihan ay isang dahilan para maging makatulong at maging maayos ang kalagayan ng mga manggagawa na sa sektor, hindi na sa sektor ng manggagawa, kundi sa iba-ibang sektor din ng lipunan na nandun yung mga hani ng mga kababaihan. Siguro dahil sa panahon, dahil ito ay mahalagang araw para sa aming mga kababaihan, this is the right time for us na mailabas at maparating ang hinaing naming mga kababaihan na mga migrante dito sa Canada at mga may papel at walang papel, na mapakinggan din naman ang kanilang hinaing at ang kanilang damdamin. At siguro naman, wag naman natin i-take into for granted na lahat tayo nandito para maging maayos ang ating buhay. Sana bigyan ng chance na maging maayos din naman ang kanilang kalagayan.
hindi nakikita ng mga babae yung status nila sa buhay or yung dignidad nila sa buhay. Sometimes they put themselves down, so low, na hindi na nila nakikita na they're giving everything for somebody they love. Pero minsan talagang ibinababa nila to the level na parang wala nang silang dignidad, which I don't like. Yeah, I think they need to know that women have dignity. Women have to take charge of their life. You have to stand up and take charge of your life. And once you start doing it, it's easier. You don't see what people have and you want it. You plan what you want. So that was a pre-recorded tape from yesterday's International Women's Day. Thanks to Rhea, Tita Pet, and Kuya Louie for putting that together. So let's go to the announcements. First off, just as a reminder to any York University students, tomorrow, March 9th at 11:30 a.m., there is going to be a rally in support of the TAs, GAs, and sessional workers. So if you're an undergrad, come out and join the rally. Show your support to QP 3903. It'll be at the main gates, Keele and York Boulevard at 11:30 a.m. All right, on March 11 at 6:30 p.m., it will be the Mama Sapano War, Peace, and a Regime in Crisis event. It's going to be held at the Rainbow Room at Trinity St. Paul United Church, which is at 427 Bloor Street, west of Spadina Avenue. The presentations will be from Alex Felipe, spokesperson of Bayan Canada in Toronto, Bern Hagunos, Canadian representative of International Coalition for Human Rights in the Philippines, or ICHRP, with a short video on the Moro people's continuing struggle for self-determination. And on March 20th, so this is in a few weeks still, at 4:30, it's going to be the Flor Contemplacion 20th anniversary commemoration rally at the Philippine Consulate General here in Toronto. So 20 years have passed since the execution of Flor Contemplacion, a Filipina domestic worker in Singapore, wrongfully accused of a double murder. Since then, forced migration from the Philippines has only intensified, especially under the current Aquino administration, with little or no protection from the Philippine government, despite the millions of dollars in remittances sent home by Philippines' overseas workers. We invite all Filipino migrants groups and other solidarity organizations in Toronto to commemorate this event with a rally in front of the Philippine Consulate Office. And for more details and the location, because it's hard to put all that out here, I know you won't remember, we'll just post it on the Radio Migrante page. So that's on March 20th. At kung gusto nyo bang maging bahagi ng Radio Migrante, halina't kayo sumali sa Radio Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibibigay ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagpabalita, reporter or correspondent, tagapagsaliksik, researcher, at social media archivist. Sumulat lang po sa email ng radiomig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. Have a good night. See you next week. Good night. Po sa inyong lahat.